Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Sa mga nakaraang pangyayari, matapos magwagi ng Adler's team laban sa Magia Lupus, lahat ng coins ng Lang ay napunta sa Adler. Ito ay tiyak na nagdala ni na Mash at mga kaibigan niya na mas malapit sa pagiging banal na visionaries. Gayunpaman, ang resulta ng pagkalaban ni Mash sa Innocent Zero ay kumalat ang balita sa buong academy na si Mash ay walang kakayahang makagamit ng magic. Pagkatapos ng school, nagkaroon ng victory celebration laban sa Lang sa Adler Dorm Room 302. Nakuha nila lahat ng coins ng Lang at waiting sila sa pagpipili ng Divine Visionary. Nakasama nila sa victory party sina Abel at Abyss Razor na kanilang tinalo. Nagpasalamat si Razor sa pag-invite ni Mash sa kanilang victory party. Nasabi ni Razor na si Mash ang target ng Innocent Zero. Sila ang pinakamasamang sindikato sa mundo ng Magic Realm. Naghahanap ang sindikato ng mga tao na may mataas na magical power sa Academy. Tumulong si Abel sa mga plano ng Innocent Zero kapalit ang pagbigay ng malakas na magic power sa kanya. Nakuha ni Abel ang kanyang third lines sa hindi ordinaryong paraan sa pamamagitan ng Innocent Zero. Yung mga taong may natural na third lines ay mas kinatatakutan. Nasabi pa ni Razor na nanghiram ng power si Abel sa Innocent para lamang makakuha ng maraming coins. Kung sino daw ang hinahanap ng Innocent Zero ay kahit papano may connection kay Mash. Ang layunin lamang ni Abel ay gumawa ng mundo na kung saan magtitipon ang lahat ng mga mababait na mga tao katulad ng kanyang ina at makapamuhay ng mapayapa. Biglang may ipinadalang mensahe ang Bureau of Magic kay Mash. Pinatawag si Mash sa Bureau of Magic na kung saan magkakaroon ng emergency inquiry patungkol sa pagtatago niya sa katotohanan na hindi siya makakagamit ng magic. Ang pagtatago o panlilinlang sa katotohanang hindi siya makagamit ng magic ay isang seryosong krimen. Nasabi pa ng isang taga-bureau na si Mash ay isang bug o depekto sa mundo ng Magic Realm. Biglang may dumating na isang Divine Visionary na pabor kay Mash. Sinubukan niya si Mash sa pamamagitan ng pagsindi ng kandila na hindi hinahawakan. Gusto ng Divine Visionary na ipakita ni Mash na mas malakas pa ang milagro kaysa sa magic. Kung totoong tunay na lalaki si Mash, sabi ng Divine Visionary, kailangan niya itong patunayan. Lumapit si Mash sa kandila dala ang isang magic wand. Ipinaikot ni Mash ang magic wand sa sahig ng napakabilis para magkaroon ng apoy. At yun na nga, nagtagumpay si Mash na masindihan ang kandila na hindi hinahawakan. At yun na nga, napabilib niya ang isang Divine Visionary sa ipinakitang abilidad ni Mash. Dumating ang mga Divine Visionaries para parusahan ang magicless student na si Mash. Biglang pinatamaan ng magic sand si Mash sa loob ng inquiry room. Gusto ng mga Divine Visionaries na parusahan si Mash ng death penalty sa pagpasok niya sa Easton Academy na isang magicless. Biglang sumali sa eksena ang Innocent Zero sa pamamagitan ng paglagay ng Magiparasite sa matanda. Ang Magiparasite ay isang napakadelikadong magical creature na kumakain ng mana at ginagamit ang mga tao bilang host para sa larvae. Kung sino man daw ang magtangkang bunutin ito sa katawang ng host, magre-react ito at gagawing sunod na host. Gamit ang Magiparasites, ipinadala ng Innocent Zero ang kanilang statement of intent sa Bureau of Magic na pagmamay-ari nila ang mundo. Delikado para sa mga Divine Visionaries na bunutin ang Magiparasites dahil kaaway nito ang mga may matataas na magic power. Sino daw ang pwedeng bubunot sa Magiparasites kung hindi pwede ang mga Divine Visionaries? Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang binunot ni Mash ang Magiparasites sa katawang ng matanda at ipinasok sa kanyang bibig. Biglang isinuka ni Mash ang Magiparasites at itinali niya ito na parang isang balon sa loob ng kanyang bibig. Namangha at nagulat ang lahat sa ginawa ni Mash sa Magiparasite. Sa madaling salita, nailigtas pa niya ang buhay ng matanda at tinalo ang magic creature ng kalaban. Case closed daw, sabi ni Mash.
Pero hindi pa din natatapos ang issue ni Mash. Ang mga Divine Visionaries ay striktong susundin pa din ang mga regulasyon sa Bureau of Magic. Ang nagkasala ay nagkasala at dapat hatulan ng kamatayan. Sabi pa niya na hindi dapat nirerespeto ang opinyon ni Mash dahil hindi siya nakakagamit ng magic. At yan daw ang batas ng mundo. Kaya dapat daw ipagpatuloy ang planong pagpatol ng kamatayan kay Mash. Siyempre, si Mash ay hindi papayag sa kanilang mga plano. Inilibing ni Mash ang kanyang mga paa sa sahig para hindi siya madala, ha ha ha. Napuno na ang Divine Visionary at kinamit ang kanyang magic power para mag-teleport at tutukan ng magic wand si Mash. Tutusukin na sana si Mash ng matulis na buhangin sa ulo, pero pinigilan ito ng isang Divine Visionary na kumakampi kay Mash. Biglang may nagtira ng isang malaking espada at yun ang kapatid ni Finn na si Rain na isang Divine Visionary din. Dumating si Rain kasama si Mr. Wahlberg sa inquiry room. Ano kaya ang mangyayari kay Mash sa biglang pagpapakita ni Mr. Wahlberg, founder ng Magic Realm? Dumating ang founder ng Easton Academy na si Mr. Wahlberg sa inquiry room kasama si Rain na isang Divine Visionary. Sinabi ni Orty na ang kawalan ng magic ni Mash at ang pagpasok niya sa Easton Academy ay hindi nararapat. Hindi na kailangan ng isang inquiry at dapat lamang tayong sumunod sa batas at bigyan ng maximum penalty ang batang ito. Pero si Mr. Wahlberg ay humiling sa mga Divine Visionaries na ipagpaliban ang pagpataw ng kaparusahan kay Mash. First time daw ng Innocent Zero na magpadala ng messenger at may malaking chance na si Mash ang kanilang paraan para matuntun ang hideouts ng Innocent Zero. Hindi natin kayang mawala si Mash. Natanong ni Mash na napaka-importante pala ni Headmaster. Si Mr. Wahlberg daw ay isang living legend at siya lamang ang may kakayahang makipaglaban sa Innocent Zero nung kabataan niya. Pero nagmamatigas pa din si Orty at hindi papayag na hindi mapatawan ng parusa si Mash. Hindi na nakapagpigil si Mr. Wahlberg na magpakumbaba at iyuko ang kanyang ulo sa harapan ng mga Divine Visionaries para iligtas si Mash sa kamatayan. Sabi pa niya na totoo ngang hindi nakakagamit ng magic si Mash at hindi magaling sa pag-aaral. Pero mayroon siyang kakaibang talento para makuha niya ang puso ng mga tao. Naniniwala daw si Mr. Wahlberg na ang mga taong tulad ni Mash ay babago sa kung paano natin nakikita ang mundong it. Pati si Rain ay lumuhod at nagmamakaawa sa mga Divine Visionaries at sumang-ayon sa opinyon ng kanilang headmaster. Pinatunayan daw ni Mash Bernadette sa ating lahat na siya ay mapagkakatiwalaan. Pero matigas pa din ang mga Divine Visionaries kahit pa anong sabihin ng headmaster patungkol kay Mash. Pero lumapit at nagsalita na din ang isang chief na iniligtas ni Mash laban sa Innocent Zero. Gusto din niyang ipagpaliban na muna ang pagpataw ng kamatayan kay Mash. Pumayag na din si Orty at dapat mapasailalim si Mash sa isang kondisyon. Kikilos lamang si Mash, under sa kanilang supervision, bilang isang pawn laban sa Innocent Zero. At dapat mapatunayan ni Mash ang kanyang lakas kung kaya na niya bang kalabanin ang Innocent Zero. Mapapatunayan lamang niya yan ay sa darating na Divine Visionary candidate ngayong taon. Kung mabibigo daw si Mash, papatawan kaagad siya ng parusang kamatayan. At yun na nga, tinanggap ni Mash ang kondisyon na ibinigay ng mga Divine Visionaries. At para makuha nila ang tiwala ni Mash, sinuntok niya ang sahig para isang pangakong tatalunin niya ang Innocent Zero gamit ang kanyang kamao. Naramdaman ang suntok ni Mash sa hideout ng Innocent Zero. Matapos ang pangyayari sa inquiry room, pumunta sina Mash at ang kanyang mga kasama sa isang wand shop para palitan ang kanilang magic wand para sa paghahanda sa darating na Divine Visionary exam. Para palitan ang kanilang magic wand, dumedepende ito sa kanilang magical power para makakuha sila ng bagong wand na nababagay sa kanila. Ang wand na kanilang makukuha ay nakakatulong ito para ma-improve ang kanilang magic. Sinubukan din ni Mash para makakuha ng bagong magic wand kahit wala siyang magic na taglay. May nakita siyang wand na nakalagay sa sahig. Sabi ng matanda, matagal na daw yung wand sa kanyang shop. Ito daw ay napakabigat at walang sino man ang nakakaangat nito. Isa lamang daw itong legend at hindi totoo. Kahit pa daw gaano kalakas ang magic or physical muscle na iyong tinataglay, wala pa ding nakakapagpaangat nito nakalipas ang ilang daang taon. At yun na nga, linapitan ni Mash ang nakabaong wand sa sahig at binunot ito, biglang may tubig ang bumulwak galing sa ilalim ng sahig. At kalamang inangkin na nga ni Mash ang kakaibang magic wand.
Sa kabilang banda naman, nag-uusap sina Orter at ang kanyang kasama na si Margaret Macaron at ibinahagi ni Orter ang isang magicless student na gustong sumali sa Divine Visionary Exam. Humingi ng pabor si Orti kay Margaret Macaron na member ng Orca Dorm Prefect na sisiguraduhin na hindi makakasali si Mash sa Divine Visionary Exam. Hindi nagtagal, pinuntahan na ni Macaron si Mash dun sa kanilang bahay na nasa gitna ng kagubatan kasama ang kanyang dalawang assistants para kalabanin at pigilan na hindi makakasali sa Divine Visionary Selection Exam. Habang hindi pa nakakarating si Macaron sa bahay ni Mash, biglang dumating si Rain the Sword Cane para pigilan si Macaron gamit ang kanyang mga espada. Sinimulan na ang kanilang paglalaban at inunahan ng pag-atake ni Rain gamit ang kanyang partisan swords versus sound magic kay Macaron. Nagpagalingan ang dalawa kung sino ang mas malakas gamit ang kani-kanilang mga magic. Ginamitan ng howling sound si Rain para ma-restrain ang kanyang galaw at pinalibutan ng mga magic notes si Rain malapit sa kanya. Ang spell na ginamit ni Macaron ay isang napakadelikadong magic na kung saan sasabog ito kung gagamit ng magic spell si Rain. Pero hindi nagpapigil si Rain na isang divine visionary sa magic spell na inilagay ni Macaron sa kanya. Si Rain pala ang pinakauna at pinakabatang nakakamit ng pangatlong lines dahil sa kanyang pambihirang magical power. Lumabas ang pangatlong line ni Rain dahil malaki din ang kanyang tiwala kay Mash na babaguhin niya ang pananaw sa mundong ibabaw. Susuportahan niya si Mash hanggang saan siya makakaabot para makamtan ang pagbabago at pananaw ng ibang mga tao sa mundong ito. Kampante pa rin si Macaron na hindi makakachant ng magic spell si Rains dahil sa kanyang howling sound. Nasabi din ni Rain na nilalabanan ni Mash ang kanyang sariling destiny sa pagiging walang magic. Si Mash ay iba sa lahat at hindi ito maiintindihan ni Macaron ang pinagdadaanan niya. Hindi na pinatagal, umatake na si Macaron gamit ang kanyang sound orchestra at mapipilitan si Rain na mag-cast ng spell at sasabog ang howling sound ni Macaron. Yan ang expectation niya. Pero nagulat si Macaron na ang kanyang howling sound ay nawala gamit ang kakaibang magical power ni Rain. Ang wand ni Rain ay nag-transform. Ito ang nakamtan ni Rain Ames na tinatawag na The God's Wand, Sword Cane. Ginamit ni Rain ang Black Partisan na isang malaking espada na puno ng magical power at itinira kay Macaron at gumawa ng sound shield si Macaron. Sa pangyayaring yun, andun pala si Mash at hindi sadyang nakita niya sina Rain at Macaron na naglalaban sa gubat. Lumabas si Mash at nagpasalamat ito kay Rain. Binigyan ng magandang advice ni Rain si Mash sa paparating na Divine Visionary Final Exam. Gusto ni Rain na manalo si Mash. Sa kabilang banda naman, matapos ang ginawang pag-atake ni Rain kay Macaron, nakaligtas pa din ito at tuguan. Inuna niyang iligtas ang kanyang dalawang assistant. Napamangha si Macaron sa gigantic wand na itinaas ni Rain na kung saan dun nanggagaling ang napakalakas na magic power output. Gusto sana niyang gamitan ni Macaron ang kanyang second spell pero inuna pa din niya ang kaligtasan ng kanyang dalawang assistants. Ang ibig sabihin ng second spell ay isang spell na maaaring gawing puppet ang anumang bagay sa loob ng 100 metrong radius na makokontrol ng caster. Nagsimula na ang Divine Visionary Elect Final Exam at nakasali ang mga kaibigan ni Mash na si Dot at Finn Ames na may 3 coins at Lance Crowns na may 5 gold coins. At sa huli, papasok na sana si Mash sa loob ng arena pero hinarangan ito ni Orte. Sinabihan niya si Mash na hindi siya nabibilang sa mundo ng magic at nakakasira lamang sa buong sistema nito. Ang sabi pa ni Orte kay Mash, hanggat naririto ako, ang iyong pag-iral ay hindi kailanman makikilala ng mundong ito. Pero hindi nagpatinag si Mash at ang kanyang sagot kay Orte, haharapin kita gamit ang buong lakas ko. Tumuloy na si Mash sa loob ng arena. Siya ang pinakahuling pumasok sa arena at sinabi ang kanyang pangalan. Hindi ito nagustuhan ng mga taong nanonood sa arena dahil alam na nila na si Mash ay walang magic. Masisira lang daw ang pangalan ng Divine Visionary Final Exam dahil may sumali na hindi nakakagamit ng magic. May 12 candidates ang kasali sa Divine Visionary Final Exam galing sa 3 dorms. Dito magsisimula ang totoong pagsubok ni Mash at maipakita niya sa lahat na siya ang pinakamalakas sa lahat ng gumagamit ng magic laban sa magicless. Nagtitipon na ang mga candidates para sa qualifying round sa pangalawang Divine Visionary Candidate Exam.
Ito ay tinatawag na Deadervance Hunt. May nakatagong susi sa loob ng isang troll goosefish swim bladder somewhere in the stage. Dapat silang makatakas sa mga Deadervants at gamitin ang magic para paputukin ito kagaya ng isang balloon at makuha ang susi. Gayunpaman, kailangan nila itong gawin habang tinatakasan nila ang tatlong Deadervants. Siyempre, kailangan nila itong maipasa para makaabot sila sa main exam. Gumagamit sila ng reflection mirrors para makita ng mga manonood ang kanilang mga galaw at kilos. At sinimulan na ang kanilang exam at may lumabas na isang pintuan na kung saan dun sila papasok para sa kanilang exam. Nakapasok na sina Mash, Dot, Lance, Finn na laging napaghihinaan ng kaniyang loob at ibang mga kalahok sa exam. May isang candidate ang unang sinugod ng Deadervant at ito pala ay immune sa kanilang magic. Pag nahawakan nila ang axe ng Deadervant, game over ito para sa kanila at malilipat sila palabas ng stage na may kasamang soul-splitting pain. At yun na nga, may isa ng candidate ang na-disqualified sa unang exam. May 11 survivors ang natitira. Si Dot ay may naisip na idea at ang kaniyang gagawin lamang ay iwasan at takbuhan ang mga Deadervants para mahanap niya ang susi. Pero si Mash, na imbis takbuhan at iwasan ang Deadervant, sinuntok niya ito sa sikmura gamit ang kanyang brute force at napaluho dito sa sakit. Namangha at nagulat ang mga nanonood sa arena dahil napatumba ni Mash ang Deadervant sa isang suntok lamang. Pero bumangon ulit ang Deadervant at kaya nilang makapag-heal instantly sa kahit anong klaseng damage ang kanilang matatanggap. At yun na nga, nagpahabol na lang si Mash sa Deadervant dahil useless din ang kanyang lakas sa kanila. Habang hinahabol si Mash ang Deadervant, may isang kandidate na ginawang maliit si Mash gamit ang kanyang magic at natakasan niya ang halimaw. Nakahanap si Mash ng kasama para magtulungan sila na makuha ang susi. At hindi nagtagal, nahanap na nila ang kinalalagyan ng susi na nasa loob na parang isang balloon. Iniisip nila kung paano nila ito papuputukin at nang makuha ang susi sa loob. Bigla ang linapitan at hinawakan ni Mash ang balloon pero ito ay tumunog ng malakas at hinabol ulit sila ng Deadervant. May naisip na silang paraan kung paano nila makukuha ang susi na nasa loob. Pinalaki nila ang lobo gamit ang magic ng kaniyang kasama. Ginamitan na ni Mash ng breakdancing moves na umiikot ng malakas ang kaniyang buong katawan para mas lalong mapalobo ang balloon at yun na nga, sumabog ito ang nakuha na nila ang susi. Napaiyak sa gulat at mangha ang mga audience dahil hindi sila makapaniwala na kaya pala itong gawin ni Mash. He is a living weapon daw, sabi pa nila. Sa kabilang banda naman, ginamitan ng graviol magic ni Lance ang lobo para paputukin ito at walang kahirap-hirap na nakuha niya ang susi. Nakakuha na din ng susi si Dot at ang ibang mga candidates. Pero si Finn na kapatid ni Rain, nagtatago sa tabi at takot na takot sa mga Deadervants. Pero andun si Dot at tinulungan niya si Finn para makakuha ng kanyang susi. Balik naman tayo kay Mash at Max. Ibibigay sana ni Mash ang susi na kanilang nakuha kay Max pero tumanggi siya at ibinigay na lamang ito kay Mash. Umalis na si Mash papuntang exit para makaabot pa siya sa oras ng kaniyang paglabas dala ang susi. Nagpaiwan ang kaniyang kasama sa loob ng stage para maghanap ng ibang susi, pero bigla siyang sinugod at tinira ang kaniyang mata ng isang candidate na si Carpaccio Loyang of Orca. May mga candidates na nakalabas na sa arena at hindi nagtagal. Nakalabas na din si Mash dala ang kaniyang susi. Isang candidate na lang ang hinihintay nila para makalabas sa stage. Ang tumulong kay Mash na si Max ay lumabas na duguan at biglang natumba ito. At nasa likuran si Carpaccio ng Orca Dorm. Puno ng dugo si Max at tinapakan ni Carpaccio ang ulo nito. Sabi pa ni Carpaccio na hindi niya kailangan ng mga mahihina. Walang silbi daw ang mga mahihina. So, hindi na daw mahalaga kung ano ang kanyang gagawin sa mga mahihina. Lumapit si Mash at tinanong niya si Carpaccio kung ano ang kanyang ginawa kay Max. Sabi ni Mash, kung gagawa pa siya ng hindi maganda, susuntukin na siya ni Mash. Lumapit si Carpaccio kay Mash at kumuha ng baso na may tubig. Ibinuhos niya ito sa mukha ni Mash pero nasalo lang ni Mash ang tubig gamit ang kaniyang tumbler at ginawa niya itong protein shake, hahaha. Ang sabi pa ni Mash sa harapan ni Carpaccio, bakit lagi mong tinatawag na mga mahihina ang mga taong nakasalubong mo pero hindi pa ako nakatagpo ng taong mas malakas pa sa akin? At ito ang reaksyon ni Carpaccio.
Abangan nyo sa susunod na kabanata ang matinding pagtatagpo ni na Mashburn Dead at Carpaccio Lo Yang sa ginaganap na Divine Visionary Candidate Final Exam. Matapos ang Dead or Vance Hunt, sinimulan na nila ang qualifying round for the Divine Visionary Candidate Exam, the Life Crystal. Bawat team ay may 3 miyembro at dapat nilang pagsikapan na basagin ang mga crystals ng magkalabang team. Pero sa hindi inaasahan, imbes na team match ito, nagkahiwa-hiwalay ang mga kamiyembro sa iba't ibang lokasyon. Sa grupo ni Namash, ang mga kasama niya ay sina Finn at Dot. Ang mga crystal na dala ni Namash at Dot ay nabasag at ang kay Finn na lang ang hindi nababasag. Laking pag-aalala ni Mash kay Finn dahil nakasalalay ang kaniyang kinabukasan sa crystal na dala ni Finn. Habang naglalakad si Finn ng mag-isa, na-realize niya na ang kaniyang hawak na kristal ay ang natitira para sa kanilang team. Dapat niya daw itong protektahan kapalit ang kaniyang buhay. Habang naglalakad siya, hindi inaasahang nakita niya si Carpaccio at isang estudyante na pinapahirapan niya gamit ang kaniyang kakaibang mahika. Napansin ni Finn na may nakatusok na kutsilyo sa balikat ni Carpaccio. Idiniin ni Carpaccio ang kutsilyo sa kanyang balikat at nasugatan ang kanyang biktima sa kaniyang balikat din. Sabi pa ni Carpaccio, ang talent ay hindi ibinibigay ng patas sa lahat. Bumigay na ang unang biktima ni Carpaccio at nagawa niyang mabasag ang dalang kristal nito. Habang nanonood si Finn sa ginawa ni Carpaccio, umalis na si Carpaccio sa lugar at hindi mapakali si Finn, baka mahuli siya. Habang pinapakalma ni Finn ang kaniyang sarili sa tabi, akala niya na tuluyan nang nawala si Carpaccio sa lugar. Pero nagkakamali siya, biglang sumulpot ito sa kaniyang likuran. Tinanong siya ni Carpaccio kung ano ang ginagawa ni Finn sa gilid. Inilabas bigla ni Carpaccio ang kaniyang Goddess of Statue para makast ang kaniyang spell kay Finn. Nanginginig si Finn at hindi malaman ang kaniyang gagawin. Kilala ni Carpaccio si Finn na laging huli at talunan sa pagiging student sa Easton Academy. Minamaliit ni Carpaccio si Finn kung bakit daw nakasali si Finn sa Divine Visionary Candidate Exam dahil sa kanyang kahinaan. Isang basura daw si Finn, hindi katulad sa kanyang kapatid na si Rain na isang Divine Visionary. Tinatakot niya si Finn na ibigay ang crystal na kanyang dala para basagin ito. Takot na takot si Finn sa pagmumukha ni Carpaccio. Pero napagtanto ni Finn na ang kaniyang kristal na kanyang hawak ay nakasalalay ang kinabukasan ni Mash. Nakapagdesisyon na si Finn na hanggat kaya niya, poprotektahan niya ang kanyang hawak na kristal. Pero sa kasamaang palad, bigla siyang nasugatan sa may bandang dibdib at napaluhod ito sa sakit. Nagtataka si Finn kung bakit biglang nagdurugo ang kaniyang katawan. Galit na galit si Carpaccio dahil pumapalag pa ang isang weakling na katulad ni Finn. Sa ikalawang pagkakataon, muling humiling si Carpaccio na ibigay ang hawak niyang kristal. Sa di inaasahang pangyayari, biglang tumakbo ng mabilis si Finn papalayo kay Carpaccio. Pero sa kasamaang palad na abutan pa din si Finn. Hindi pa din sumusuko si Finn at nilinlang niya si Carpaccio sa paggamit ng magic at tumakbo ulit papalayo. Inilipat at inilayo niya si Carpaccio dun sa lugar na kung saan dinurog niya ang kristal ng katunggali at nawala na din yung unang student na kaniyang tinalo. Si Finn ay gumagamit ng magic to switch locations. Napagtanto ni Carpaccio na kaya pala hindi ginagamit ni Finn ang kanyang magic hanggang ngayon ay para malinlang siya nito. Akala ni Finn ay tuluyan na siyang nakatakas at nakalayo kay Carpaccio. Biglang nasugatan ang kaniyang hita at tumumba ito, hawak pa rin ang kanyang kristal. Sabi pa ni Carpaccio, ito na daw ang huling pagtakas ni Finn sa kanya. Inapakan ni Carpaccio ang sugatang binti ni Finn at napasigaw ito sa sakit. Hiniling muli ni Carpaccio na ibigay ang hawak niyang kristal. Nagmatigas pa din si Finn, napuno na si Carpaccio at tinusok-tusok ng pa ulit-ulit ang kaniyang katawan para masaktan si Finn. Hindi pa din bumibigay si Finn at lakas loob niyang tiniis ang mga sakit na kaniyang tinanggap para iligtas ang hawak niyang kristal. Ayaw niya paring ibigay ang kristal at sabi pa niya kahit na siya ay isang talunan, na kahit pa siya ay isang duwag, hindi niya kayang traidorin ang kaniyang mga kaibigan. Umatake si Finn pero hindi niya tinamaan si Carpaccio at tinarget niya ang dibdib ni Finn at tumumba ito at tatapusin na sana niya ang buhay ni Finn sa paghiwa ng kaniyang leeg.
Kahit nagdurugo na ang leeg ni Finn, ayaw pa rin niyang ibigay ang hawak niyang kristal kahit anong mangyari. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Mash at iniligtas niya ang buhay ni Finn. Inuntog ni Mash ang ulo ni Carpaccio sa dingding. Sabi ni Mash kay Finn, hindi na daw siya dapat mag-alala at nagpasalamat siya sa pagprotekta sa kanilang kristal. Habang lumalapit siya kay Finn, biglang dumurugo ang kaniyang ulo. Hindi nasaktan si Carpaccio sa pag-ataking ginawa ni Mash at inilabas niya ang kaniyang goddess of statue. Hindi nakakaramdam ng sakit si Carpaccio at ang hawak niyang wand ay isang special. Ito ay isang master cane, the most ancient of wands. Sinubukan ulit ni Mash ang pag-atake niya kay Carpaccio pero bumabalik lamang sa kanya ang damage. Ang mahika ni Carpaccio ay ang paglipat ng damage na kanyang natatanggap pabalik sa kanyang kalaban. So kung masasaktan siya, ang sugat at sakit ay malilipat sa kanyang kalaban. Sinabi ni Carpaccio na automatikong na-activate ang kapangyarihan sa sandaling piliin siya nito. Kaya, sa sandaling siya ay ipinanganak, hindi siya nakakaramdam ng sakit. Gusto daw niyang maramdaman ang sakit pero hindi kaya ni Mash na gawin yun sa kanya, sabi pa niya. Sinimula ng pagtusok-tusukin ang buong katawan ni Mash pero hindi ito umubra kay Mash at sinuntok niya pa din si Carpaccio sa mukha. Walang kwenta daw ang mga pag-atake ni Mash at walang kahit na anong attack daw na kayang magparamdam ng sakit sa kanya. Hindi pa din sumusuko si Mash at walang humpay ang pagsugod ni Mash kay Carpaccio pero lahat ng ataking ginawa ni Mash ay bumabalik lamang sa kanya. Nag-aapoy na sa galit ang mga mata ni Mash dahil binubuli niya ang kaibigan niyang si Finn. Hindi siya papayag na ang kaniyang kaibigan ay minamaliit. Binilisan na ang mga pagsuntok ni Mash kay Carpaccio nang walang tigil. Para yung bilis ng pag-heal ni Carpaccio ay hindi makakahabol sa mga suntok ni Mash. Walang kwentang pag-atake daw sabi pa ni Carpaccio para basagin ang kaniyang mahika. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagkaroon ng crack sa kaniyang goddess of statue. Hindi makapaniwala ni Carpaccio sa mga nangyayari, may capacity limit ba daw ang goddess of statue na itanong niya sa kanyang sarili. Sa walang tigil na pagsuntok ni Mash, nasira ang mukha ng kaniyang goddess of statue. Wala pang nakakagawa nito noon sa kanya, sabi pa niya. Ang sabi naman ni Mash kay Carpaccio, I'm 1,000,000 times stronger than you are. Napabilib si Carpaccio sa ginawa ni Mash, ito daw ang kauna-unahang pagkakataon na mabasag ang kaniyang goddess of statue. Pero ang kaniyang goddess of statue daw ay automatikong natitrigger at nagiging mas defensive sa mas maraming pag-aatake ang kaniyang tinatanggap. Umatake na ang goddess of statue gamit ang mga malalaking injection kay Mash, pero lahat ng ito ay naiwasan niya. Biglang inilabas ni Mash ang kanyang iron wand na nakuha niya sa wand shop na natatangi lamang para sa kanya. Nabigla ang lahat sa ginawa ni Mash sa paghubog ng kanyang iron wand na maging isang tennis racket. Namangha at hindi makapaniwala ang mga audience na kaya palang gawin ni Mash ang pagporma ng isang iron wand gamit lamang ang kaniyang mga daliri. Itinira na ni Mash ang bakal na bola gamit ang kaniyang tennis racket sa goddess of statue. Paulit-ulit na pinatamaan ni Mash ang mukha ng statue ng walang mintis habang umiilag si Mash sa mga pag-ataking ginagawa ng statue. At hindi nagtagal, nabasag na ng tuluyan ang goddess of statue ni Carpaccio at nawala na ang kapangyarihan. Natulala at hindi makapaniwala si Carpaccio sa ginawa ni Mash. Sabi pa ni Carpaccio, gusto niyang matikman kung ano ang sakit. Pinalo ni Mash gamit ang kaniyang bakal na tennis racket ang ulo ni Carpaccio para maramdaman niya ang sakit. Nakadapa si Carpaccio na puno ng dugo ang kaniyang ulo. Nakakaramdam na siya ng sakit sa unang pagkakataon, sobrang sakit pala sabi niya. At dito nagtapos ang matinding laban ni Mash at Carpaccio sa qualifying round ng Divine Visionary Candidate Exam. Ito ang nangyari sa nakaraang laban ni Carpaccio at Mash. Ginamit ni Mash ang kanyang iron wand at ginawang tennis racket para talunin ang goddess of statue ni Carpaccio. Sa kasalukuyang pangyayari sa ikalawang exam ng Divine Visionary Selection, may nakaharap si Macaron na kalaban at madali lamang niya itong natalo dahil sa laki na agwat ng kanilang kapangyarihan. Itinuturing si Margaret Macaron na kapantay niya ang isang Divine Visionary dahil sa pambihirang lakas nito. Si Orter na isang Divine Visionary ay humingi ng pabor kay Macaron, napigilan at patayin si Mash para hindi siya magtagumpay na maging isang Divine Visionary.
Matapos matalo ni Macaron ang isang grupo, tinapos na din ang kanilang exam. Swerteng nakaligtas din ang grupo ni Mash, Dot at Finn sa mga kamay ni Macaron para hindi mabasag ang nag-iisang crystal nila. Lumabas na mga candidates pabalik sa arena. Nag-aalala ang headmaster na si Wahlberg dahil si Macaron ang kanyang makakaharap. Nakapantay ang kapangyarihan nito sa isang divine visionary. Sabi pa ng headmaster na dito magsisimula ang matinding pagsubok ni Mash. Lumapit ang isang divine visionary kay Mr. Wahlberg at kumpiyansang sinabi nito na siguradong hindi makakaya ni Mash Burnded na ipanalo ang susunod na exam laban kay Macaron. Ang rason daw kung bakit naging divine visionary si Rain Ames bilang isang second year ay dahil hindi sumali si Macaron sa exam. Siya pala ang head ng Magic Talent Administration at siya rin ang nag-e-examine bawat candidates kada taon. At sa kanyang opinion, ang pinakasiguradong candidate na maging divine visionary ay si Margaret Macaron. Nasaksihan niya mismo si Macaron ilang taon na ang nakalipas kung paano niya sinira ang tournament. Lalo na yung second ability niya. Nagtataka ang divine visionary kung ano ba nakakaakit kay Mash. Para sa kanya, si Macaron kasi ang may qualifications para maging divine visionary at duda siya na si Mash ay may ganoong kakayahan. At ganoon na lang kalaki ang pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan. Biglang bumisita ang head ng Magic Talent ng administration at isang divine visionary na nambuli kay Mash sa mga nakarang araw. Gustong i-examine ng divine visionary ang abilidad ni Mash kung kaya ba niyang kalabanin si Macaron. Pero ayaw pumayag ni Mash nung una. At dahil siya ang head ng Magic Talent, kung sino daw ang sasali sa Bureau of Magic ay laging dadaan sa kanyang paghahatol. Maliban sa kanyang approval, hindi magiging divine visionary si Mash. Nasabi sa sarili ng head ng Magic Talent na wala siyang mapapala kahit siya pang head at biglang nagbago ang isip ni Mash at pumayag siya na itesting ang kanyang abilidad sa larong gusto ng Divine Visionary. Ang rules na ibinigay ng Divine Visionary na kung matatalo daw siya ni Mash, bibigyan si Mash ng pagkakataon na makapasa ng exam, wala ng mga tanong. Naitanong ni Mash kung anong klaseng laro ang kanilang gagawin. Ang sabi ng Divine Visionary ay, "You look, you lose." Iyan ang tawag sa kanilang gagawin na laro. Pumayag si Mash na makipaglaro ng You Look, You Lose laban kay Caldo, na isang divine visionary na biglang nagpakita. Ginuhita ng maliit na bilog kung saan nakatayo si Mash. At kung lumabas sa bilog si Mash, siya ay matatalo. Ituturo daw ng isang daliri ni Caldo sa kahit anong direksyon. At kung matapos siyang magbilang ng 3, at nasa loob pa din si Mash ng bilog na hindi tumitingin kung saan siya nakaturo. Handang-handa na si Mash at may 3 rounds ang larong gagawin nila. Kung maiiwasan daw ni Mash ang lahat ng pag-atake sa kanya, siya ay mananalo. Sinimulan na ang kanilang laro. Itinuro ni Caldo ang kanyang daliri sa itaas, pero si Mash ay tumingin sa ibaba. Habang nakatingin si Mash sa ibaba, tumira naman si Caldo gamit ang kanyang magic na nanggaling sa ibaba para mapilitan si Mash na tumingin sa itaas na kung saan nakaturo ang daliri ni Caldo. Pero naiwasan pa din ni Mash na matamaan siya ng pag-atake. At nagawa din niyang hindi tumingin sa kung nasaan ang direksyon ng daliri ni Caldo. Itinuro naman ni Caldo ang kanyang kanan at kaliwang hintuturo na magkaibang direksyon at sabay atake ito kay Mash. Walang kahirap-hirap na nasangga ito ni Mash at naiwasan niyang tumingin sa direksyon ng mga daliri ni Caldo. Napabilib niya si Caldo sa kakayahang ipinamalas ni Mash sa pag-iwas ng kanyang mga pag-atake. At sa huling pag-atakeng gagawin ni Caldo, binunot niya ang kanyang espada na may nakabalot na itim na apoy. Ang itim na apoy daw na nakabalot sa espada ay hindi mapapatay sa kung anong mahawakan nito. So ibig sabihin daw na imposibleng mahawakan nito ni Mash para sanggahin ang tirang ito, katulad ng kanyang ginawa kanina. Sinimulan na ang huling pag-atake ni Caldo gamit ang 3 direksyon. Inatake na niya si Mash gamit ang kanyang espada at lahat ng ito ay nagawang maiwasan ni Mash na hindi nakakalabas sa maliit na bilog. Sa pinakahuling tira na ginawa ni Caldo ay galing sa ibaba na kung saan nakatingin si Mash. Muntikan ng matamaan si Mash sa kanyang muka, pero inilibing ni Mash ang kanyang 2 paa sa sahig para hindi siya makalabas sa bilog at sabay talon sa ere para hindi siya matamaan ng espada habang nanatili ang kanyang pagtingin sa ibaba. At yun na nga, tabla daw ang kanilang challenge, sabi ni Caldo. Matapos ang kanilang challenge, ang sinabi ni Caldo na sa kasalukuyang level ni Mash, maaaring mahirapan daw siya para kalabanin si Macaron. Dumating na ang oras para sa susunod na exam, na kung saan magpapatibayan ang 2 magkatunggali kung sino ang matira ay siyang mananalo. Sinimulan na ang laban ni Mash at Macaron. Binunot ni Macaron ang kanyang magic wand at naglabas ng napakalakas na magical power. Ito daw ang kapangyarihan na sinasabi na kapantay ng isang divine visionary.
Sumugod na si Mash at tumira naman si Macaron ng isang magical ball na tinatawag niyang Nalcos. Isinalo ni Mash ang magical ball at sinubukan niya itong ibalik gaya ng isang volleyball, pero ito ay napakabigat. Nahihirapan si Mash na ibalik ang tira kay Macaron at napaatras siya at bumangga ang magic ball sa pader. Wasak ang pader sa lakas ng impact nito, pero nakaligtas si Mash sa lakas ng impact ng magical ball sa pader. At dun na nag-counter-attack si Mash galing sa likuran ni Macaron at niyakap niya ito ng mahigpit na tinatawag niyang spine magic. Itinalon ni Mash si Macaron sa mataas na ere para ibagsak niya ito sa sahig galing sa itaas na tinatawag naman niyang hellfall. At yun na nga, napakalakas na pagbagsak ang ginawa ni Mash kay Macaron, pero sa hindi inaasahan ng lahat, si Macaron ay nakaligtas at wala man lang galos sa lakas ng impact. Sinabi ni Macaron na nagsisimula pa lamang daw ang kanilang laban. Napakalayo pa daw na makamtan niya ang tunay na kasiyahan sa kanilang laban. Ito ang mga nangyari sa unang paghaharap ni Mash at Macaron. Pinabilib ang mga manonood sa kanilang ipinamalas na galing. Ginamitan ni Mash si Macaron ng tinatawag niyang spine magic hellfall na ibinagsak galing sa mataas ng napakalakas pero walang galos na natamo si Macaron. Sabi ni Caldo na bago humampas sa sahig si Macaron, gumawa siya ng isang sound cushion para maprotektahan ang kanyang katawan sa lakas ng pagbagsak. Nagpapatuloy ang kanilang labanan at gusto pa ni Macaron na mag-enjoy sa laban nila ni Mash. Tumakbo si Mash papaikot sa loob ng buong arena para iwasan ang mga tira ni Macaron na tinatawag na Nalcos Conte. Lahat ng tira ni Macaron ay kanyang naiwasan gamit ang mga mabibilis niyang paggalaw. Pumunta si Mash sa likuran ni Macaron para suntukin niya ito, pero magka-counter-attack din sana si Macaron pero napatigil silang dalawa. Napatigil din sa pag-atake si Macaron dahil namalayan niyang may pinoprotektahan si Mash sa loob ng kanyang damit. Dinukot ni Mash ang isang cream puff na kanilang daladala habang nakikipaglaban siya kay Macaron. Ang sabi naman ni Macaron na hindi sila makakapaglaban ng buong lakas kung may pinoprotektahan si Mash. Ipinatabi ni Macaron ang dalang cream puff ni Mash para may pagpatuloy na nila ang kanilang laban. Nang walang pag-aalinlangan at para na din sa kanyang pansariling kasiyahan. Pinagpatuloy na muli ang kanilang naudlot na laban at gusto ni Macaron na ipakita daw ni Mash kung ano ang kanyang kakayanan. Ito na, nagcast na ng spell si Macaron na tinatawag niyang Sound Spa. Naglabas siya ng madaming sound notes na hugis kamao at napakalaki nito. Itinira na niya ito kay Mash at akala ni Mash na masusuntok lang niya ito. Pero ito ay tumagos sa kanyang katawan at biglang nagdurugo ang kanyang dalawang tenga. Napatigil si Mash at sabi ni Macaron na wag daw ituring ni Mash ang kanyang mga atake na parang isang parlor trick ito. Napayuko si Mash dahil nawala ang kanyang mga pandinig sa lakas ng sound na tumagos sa kanyang buong katawan. Sabi ni Macaron na malayong agwat ng kanilang mga abilidad at halatang walang laban si Mash sa kanya. Inulit na naman ni Macaron ang kanyang atake na tinatawag na Sound Spa at sunod-sunod ang pagtagos nito sa katawan ni Mash at napaatras siya sa lakas ng impact nito. Ngayon, hindi lang tenga ang dumugo kay Mash. Nagsuka na din siya ng dugo. Nagcast si Macaron ng ibang magic spell na tinatawag niyang Sound Surround Orchestra. May mga makukulay na magical power na pumalibot kay Mash. At biglang may mga malalaking trumpeta na nagsilabasan at nakapalibot kay Mash. Sabi ni Macaron na ito na daw ang finale. Nagsimula nang tumunog ang mga malalaking trumpeta. At dahil sa lakas ng sound wave nito, ang sahig ay nasira kasama si Mash. Sumabog ng napakalakas ang kinatatayuan ni Mash na para bang isang atomic bomb ang sumabog sa lakas ng impact nito. Ang reaksyon naman ni Caldo ay hindi na daw kailangan ilabas ni Macaron ang kanyang buong kapangyarihan sa labang ito. At nang naging malinaw na ang lugar na kung saan nakatayo si Mash, nagulat si Macaron dahil nawala si Mash sa lugar ng pagsabog. At iyon pala, nagtago pala si Mash sa ilalim ng sahig at hinila niya ang paa ni Macaron at inilibing sa sahig. Lumabas si Mash galing sa ilalim ng sahig at nakatirik si Macaron sa sahig na ulo lamang ang nakalabas. Hindi makapaniwala si Macaron sa ginawa ni Mash para iwasan ang malakas na impact ng sound. Nakita mismo ni Finn ang eksaktong ginawa ni Mash bago siya matamaan ng spell ni Macaron. Hinukay ni Mash ang sahig at nagdive siya sa underground para maiwasan ng sound wave. Lumangoy siya sa underground papunta sa kinatatayuan ni Macaron at yun ang ginawa ni Mash. Nakatayo si Mash sa may ulo ni Macaron at sisipain niya ito na tinatawag niyang quadriceps magic. At yun na nga, tinawag niyang guillotine kick ang binitawan niyang sipa sa mukha ni Macaron. Tumilapon si Macaron sa lakas ng sipang itinira ni Mash.
Pinatungan ni Mash si Macaron at sinuntok niya ang mukha ng walang tigil. Binilisan at nilakasan pa ni Mash ang kanyang mga suntok para siguraduhin niyang hindi makakaligtas si Macaron. Habang sumusuntok si Mash, biglang nagsalita si Macaron at sinabi niya na ito daw ang kanyang hinahanap na kasiyahan. Seseryosohin na daw niya si Mash gamit ang kanyang totoong anyo. Nagcast ng spell si Macaron na tinatawag niyang Sounds Metamorphosis. At unti-unting nag-iiba ang kanyang anyo. At hindi nagtagal, natapos na ang kanyang transformation at nakita na ng lahat ang tunay niyang anyo. Ang isang divine visionary na pumabor kay Mash ay nakatanggap ng isang masamang balita. Paparating daw ang Innocent Zero sa selection exam. Ang mismong Innocent Zero daw ang paparating. Alam na ni Mr. Rio na si Mash ang kanilang puntirya. Balik naman tayo sa arena. Nasabi ni Mash na naging bata daw si Macaron. Sabi naman ni Macaron na ito daw ang kanyang totoong anyo. Pag inilabas niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ipinamalas kaagad ni Macaron kay Mash gamit ang kanyang tunay na anyo, ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa isang pitik lamang ng kanyang daliri, nag-teleport si Macaron sa tabi ni Mash at inihipan niya ang tenga ni Mash at nanginig ang katawan niya at bumagsak. Sabi ni Macaron, pag inilabas niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, mas madaming spell ang kanyang magagamit. Pero biglang sinuntok siya ni Mash at biglang nawala siya sa harapan ni Mash. Napunta si Macaron sa itaas ng arena gamit ang kanyang bilis. Sinabihan niya si Mash na sa kanyang kasalukuyang anyo, kapantay ang kanyang bilis sa isang sound wave. Pinitik na naman niya ang kanyang daliri at nag-teleport siya sa harapan ni Mash at tinamaan si Mash sa kanyang sipa. Ipinamalas niya ang kanyang abilidad sa pag-teleport. Habang si Mash ay naguguluhan kung saan susulpot si Macaron. Nasabi pa ni Macaron na dapat mas mabilis pa si Mash sa bilis ng sound kung wala siyang magic na magagamit. Inatake na niya si Mash kaliwat kanan. Lahat ng mga atake ni Macaron ay hindi nagawang maiwasan ni Mash. At yun, bumagsak si Mash sa sahig ng napakalakas sa ginawang sipa ni Macaron. Nakabangon pa din si Mash at napasandal siya sa pader sa lakas ng kanyang pagbagsak. Bumilib si Macaron sa tibay ni Mash dahil nakakabangon pa din siya sa lahat ng mga natamo niyang bubog. Ginamit muli ang bilis ni Macaron para atakihin si Mash. Pero sa hindi niya inaasahan, nagawang makailag ni Mash. Hindi makapaniwala si Macaron kung papaano naiwasan ni Mash ang bilis ng sound. At yun na nga, di na nag-aksaya ng oras si Mash. Pumunta si Mash sa likuran ni Macaron at susuntukin niya na ito. Pero ang mga daliri ni Macaron ay nilagyan ng pandikit ni Mash para hindi siya makagawa ng sound at hindi makapag-teleport. At doon na sumugod si Mash at binalibag niya si Macaron sa sahig ng napakalakas. Nakabangon pa din si Macaron at tinanggap na niya si Mash bilang isang malakas na kalaban. Ibig sabihin niya na si Mash ay isang karapat-dapat na kalaban para sa kanya. At dahil doon, binunot ni Macaron ang kanyang magic wand at gagamitin na niya ang kanyang sound second na tinatawag niyang Death Gong. Naglabas ito ng napakalakas na magical power at may lumabas na isang napakalaking gong. Kung sino man daw ang makakarinig nito ay magiging inutil. Ito ang tinatawag na Death Knell. Sa loob daw ng 1 minuto, ito ay tutunog at aabot ito sa layong 2 kilometro. Isa lang daw ang paraan para pigilan ito sa kanyang pagtunog. At iyon ang pagkuha ng magic wand ni Macaron sa kanyang mga kamay. Ibig sabihin nun, kailangan ni Mash na habulin si Macaron gamit ang bilis ng speed of sound. At kung hindi magawang mahuli ni Mash si Macaron, siya ay matatalo. At yun na nga, nagsimula na ang kanilang habulan sa loob ng 1 minuto gamit ang mga mabibilis na kilos ni Macaron. 30 segundo na ang natitira sa oras ni Mash para makuha niya ang magic wand ni Macaron. Pero wala pa din siya magawa sa bilis ni Macaron. Patuloy pa ding hinahabol ni Mash si Macaron at ang gong ay unti-unti nang umiilaw para sa kanyang pagtunog. Bumagsak si Mash sa sahig at 10 segundo na lang ang oras na natitira. Pero sa hindi inaasahan ng lahat, sinuntok ni Mash sa sahig at binalibag niya ang malaking parte ng sahig. At winasak niya ito para malimitahan ang mga galaw ni Macaron. Nagdadalawang isip si Macaron kung tatakbo ba siya sa kaliwa o sa kanan. Nagkunwari si Mash na pupunta siya sa kaliwa at napaniwala naman niya si Macaron at tumakbo siya sa kanan. Pero ito ay kunwari lamang ni Mash at sinundan niya si Macaron papuntang kanan. Laking paniwala ni Macaron na hindi na siya maaabutan ni Mash dahil nakakuha na siya ng distansya. Sabi niya imposible na daw na makakahabol pa si Mash sa kanya. Laking gulat ni Macaron. Nagawa pang mahablot ni Mash ang kanyang damit gamit lamang ang mga daliri ni Mash. Hinatak ni Mash si Macaron at doon na nakuha ang magic wand niya at binali niya ito. Unti-unti nang naglalaho ang malaking gong ni Macaron sa arena.
Habang nakahiga si Macaron, bumilib siya kay Mash at tinalo siya nito ng walang magic na gamit. At tinanggap ni Macaron ang kanyang pagkatalo laban kay Mash. Napaiyak naman sina Dot at Finn sa pagkapanalo ni Mash. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito. Pero matapos may panalo ni Mash ang kanyang laban kay Macaron, bigla siyang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Nakita nila ang pagbiyak ng langit at may lumabas na isang napakalaking dragon. Nakasakay mismo sa dragon si Innocent Zero, ang founder ng grupo. Ginamit niya ang kanyang hintuturo para patigilin ang oras sa lugar. Lahat ng tao na nasa arena ay hindi makagalaw dahil sa pagtigil ng oras. Lumapag na si Innocent Zero sa arena at matagal na niyang hinahanap si Mash Burndead. Nilapitan niya si Mash at hinawakan ng kanyang muka. Hindi niya daw inakala na matatagpuan pa niya si Mash ng buhay. Sabi pa niya, bigla siyang nawalan ng pag-asa na baka hindi na niya mahanap at makuha si Mash na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagsali ng katawan ni Mash sa kanya, magiging kumpleto na daw si Innocent Zero. Kukunin na sana niya si Mash, pero pinigilan siya ng Master Wahlberg. Abangan nyo sa susunod na kabanata ang nakakagigil at nakaka-intense na mga tagpo sa buhay ni Mash bilang isang anak ng kanilang number 1 na kaaway, ang Innocent Zero. Patindi ng patindi na ang mga nangyayari sa ginaganap na selection exam. Abangan nyo sa susunod na kabanata ang paparating na matinding laban ni na Master Wahlberg at Innocent Zero. Ito ang mga nakaraang pangyayari sa loob ng arena. Nagawang matalo ni Mash ang sinasabing kapantayang kapangyarihan sa isang divine visionary na si Margaret Macaron. Matapos talunin ni Mash si Macaron, sakto namang pumasok sa eksena ang nagpakilalang tunay na ama ni Mash na si Innocent Zero. Siya ang leader mismo ng isang notorious na grupo at ang punteriya niya ay si Mash. Ginamit niya ang kanyang magic na kayang kontrolin at patigilin ang oras. Lahat ng mga tao sa lugar ay nanigas at walang kamuwang-muwang sa mga pangyayari, maliban na lang kay Master Wahlberg. Nilapitan niya si Mash at kukunin na sana siya pero nandun si Master Wahlberg para pigilan ang masamang binabalak ni Innocent Zero. Sa kasalukuyang pangyayari, nagkaharap muli ang dating magkaibigan at kaklase na sina Innocent Zero at Wahlberg sa napakatagal na panahon. Kinompronta ni Wahlberg si Innocent Zero bilang isang headmaster ng Easton. Hindi niya papayagan ang kahit na anong kaguluhan sa loob ng Easton Academy. At ang sabi pa ng headmaster na sisiguraduhin niya na walang mangyayaring masama sa kanyang mga estudyante. At lalo na kay Mash kahit pa nga ikamatay niya. May isang kasamahan ni Innocent Zero na may dalang gunting ang pumapalag kay Headmaster Wahlberg. Pero hindi niya inaasahan nang ipadama ng headmaster ang isang napakalaking magic palakol na may hiwa siya nito. Natulala at nanginig sa takot nang naramdaman niya ang lakas at walang pagdadalawang isip ni Wahlberg sa pagkitil ng buhay. Natatawa na lamang si Wahlberg dahil nanginig sa takot ang lalaki sa presensyang ipinadama sa kanya. Biglang naging seryoso si Wahlberg at binalaan niya ang lalaking may dala ng gunting na wag makialam. Nanlisik ang kanyang mga mata at pinagpawisan sa takot. Sabi naman ni Innocent Zero, huwag daw masyadong i-intimidate ang kanyang mga kasamahan. Naitanong ni Wahlberg kung ano daw ang mga pinaplano ni Innocent Zero. Ang sagot niya ay gusto niya sanang maging perpekto ang kanyang pagiging tao. Hindi namamatay, maganda at napakalakas. Yun lang ang kanyang kailangan. Sabi naman ni Wahlberg ay napaka-ordinary naman ang kanyang mga plano. Isasakripisyo ba daw niya ang madaming buhay para lang sa kanyang hinahangad? Ang pagnanakaw ng magical power, pagpapahirap at pati na rin ang pagpatay. Wala daw yung problema, sabi pa ni Innocent Zero. Nabubuhay daw ang kanyang pamilya dahil daw sa kanyang kapakanan, pati na rin si Mash. Sa kanya lang daw si Mash. Ang tugon naman ni Wahlberg ay nakatadhana silang dalawa ni Innocent Zero na hindi magkakasundo. Si Mash Burndead daw ang magiging ilaw ng pag-asa para sa sangkatauhan. Hindi na nagpapigil si Wahlberg para i-activate ang kanyang 3 lines para palakasin ang kanyang magical power. Ang three-liner users ay may magical power na kapantay ang isang god. Kailangang dumaan ni Innocent Zero kay Wahlberg bago pa niya makuha si Mash Burndead. Inilabas din ni Innocent Zero ang kanyang 3 linya at lakas ng kanyang magical power. Ilang dekada na daw nakaraan nung naglaban sila ni Wahlberg. Isinamon ni Wahlberg ang tinatawag na Uranus gamit ang kanyang malaking magic wand at sinamon din ni Innocent Zero ang tinatawag niyang Kronos. Nag-uumapaw ang kanilang magical power na kulay pula at asul. Unti-unti nang nagsilabasan ang mga madaming Kronos na sinamon ni Innocent Zero. Nagulat si Wahlberg at isa lang daw ang kailangan ni Innocent at yun ay si Mash Burndead lamang. Papatayin daw niya lahat ng mga tao gamit ang kanyang mga Kronos maliban kay Mash.
Ang ginawa ni Wahlberg ay dinispell niya ang time control spell ni Innocent Zero. At ang mga nakawala sa spell ay sina Mash, Macaron, Caldo, Orter at sina Lance at Dot lamang. Hindi lahat ay nakawala sa spell na ginawa ng kalaban. Ang utos ng headmaster ay kung sino nang kayang gumalaw, kakalabanin nila ang mga demons. Siya lang daw ang bahala kay Innocent Zero. Sumugod na si Mash para kalabanin ang mga Kronos, pati na rin si Macaron gamit ang kanyang Sounds of Magic. Sumali na din sina Lance at Dot. Ginamitan ni Dot ang mga halimaw ng kanyang magic spell na tinatawag na X-Plumb. Si Lance naman ay ginamit ang kanyang magic spell na tinatawag na Graviole. At napadapa sa ground ang mga demons sa lakas ng gravity pool na ginamit niya. Sunod naman na sumugod si Caldo na isang divine visionary at ginamit niya ang espadang binabalutan ng kakaibang apoy na hindi namamatay. Matapos niyang paghihiwain ang mga demons, biglang may umatake sa kanyang likuran. Mabuti na lang at nandun si Orter na isa ding divine visionary para iligtas siya gamit ang kanyang magic power na isang buhangin. Ang sabi ni Orter na ang kapangyarihan ng bawat demons ay may tuturing na isang double liner. Ang inutos ni Orter kay Caldo ay tulungan niya si Mr. Wahlberg sa kanyang laban. Patuloy pa din ang pagdagsa ng mga demons at para bang walang katapusan ang kanilang bilang. Patuloy pa din ang kanilang pakikipaglaban sa mga Kronos. Naitanong pa ni Innocent Zero kay Wahlberg kung kaya bang pigilan ang kanyang mga Kronos ng iilang students lamang. Inilipat ni Wahlberg ang lokasyon ng kanilang laban at napunta ito sa kalangitan para daw walang makakasagabal sa kanilang laban. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban sa loob ng arena, biglang may sumulpot na isang bakal at malaking tore na may mga spikes at ang may pangana nito ay si Selwar. Minsan na ding nakalaban ni Mash Selwar sa loob ng Easton Academy. Ang plano ni Selwar sa toreng may mga tinik ay ibagsak ito sa loob ng arena para tapusin ang mga estudyante sa iisang tira lamang. Si Mash ay nakatayo lamang at walang sumusugod sa kanya. Sinabihan niya si Dot na pigilan niya ang tore para hindi tuluyang maibagsak sa loob ng arena. At siya lamang ang may kakayahang talunin si Selwar. Tumakbo na si Mash papalabas ng arena at sabi pa ni Selwar ay mahihirapang akyatin ni Mash ang napakahabang tore. Nasa ibaba naman si Mash ng tore at tinignan niya si Selwar na nasa itaas. Ang ginawa ni Mash ay pinagpuputol niya ang higanteng bakal ng tore gamit lamang ang kanyang pagsipa nito. Unti-unti nang bumaba ang mahabang tore at malayo na sa peligro ang lahat ng mga tao sa loob ng arena. Habang pinuputol ni Mash ang malaking tore, nanonood sina Lance at Dot at napabilib na naman sila sa ginawa ni Mash. Matagumpay ang pagputol ni Mash sa mahabang tore at nagkita muli sila ni Selwar. Sabi ni Selwar ay walang kwenta daw ang ginawang pagbagsak ni Mash sa tore. Nakalutang pa din ang mga bakal na madaming mga spikes at hindi ito mawawala kung hindi niya matatalo si Selwar. Pero hindi naaalala ni Mash si Selwar. Akala niya ay magkatabi daw sila ng upuan sa entrance ceremony. Hahaha. Nagulat si Selwar at nakalimutan na siya ni Mash. Balik naman tayo sa loob ng arena at napalibutan sina Dot at Lance na mga Kronos. Walang tigil pa din ang kanilang pakikipaglaban sa mga demons gamit ang kanilang mga magic. Napagod na si Dot sa walang katapusang laban. May nadinig siyang iyak ng isang bata sa loob ng arena at nakita niya ito na nakalagay sa isang baby stroller. Bakit daw may isang baby sa arena? Sa kasamang palad, isa pala itong kalaban at ginamitan si Dot ng isang magic spell na gawin siyang isang baby. Naging bata si Dot at mamamatay daw siya nang walang kalaban-laban, sabi ng kalaban. Sinubukan ni Dot na gamitin ang kanyang magic, pero hindi ito gumana dahil sa kanyang kasalukuyang anyo. Tumakbo si Dot at pupuntahan niya si Lance para humingi ng tulong. Nakita na niya si Lance at nagtaka siya kung bakit nag-iba ang kanyang itsura. Kahit anong salita ni Dot ay hindi siya naiintindihan ni Lance. Biglang inatake si Lance ng kalaban gamit ang baby's magic spell pero nagawang makailag ni Lance. Nalaman ni Lance na isang magic pala ang dahilan kaya naging bata si Dot. Umatake na ulit ang mga Kronos habang karga-karga niya si Dot. Kailangan niyang protektahan si Dot habang nakikipaglaban siya. Aatakihin na sana ni Lance ang magic caster pero biglang nawala si Dot at nilapitan ng isang laruan. Sa hindi inaasahang pangyayari, naging bata na din si Lance. Nag-agawan ng dalawa sa pagkuha ng laruang pambata, habang ang isang demon ay sinusugod sila sa likuran. Hindi nila makontrol ang kanilang katawan. Kusa itong lumalapit sa isang batang laruan. Sabi pa ng kalaban, sa sandaling naging bata ang mga anyo ninyo, sigurado na daw ang kanilang pagkatalo. Inutusan na ng kalaban ang mga demons para sugurin sina Dot at Lance pero sa hindi inaasahan, kaya pa din palang mag-cast ng magic spell ni Lance kahit naging bata pa ang kanyang katawan.
Ginamit niya ang graviole at tinamaan sa likod ang kalaban at napuruhan ito. Hindi makapaniwala ang kalaban na kahit isa ng batang katawan ni Lance, malakas pa din ito. At sa wakas, nakabalik na sila sa kanilang tunay na anyo. Sa kabilang banda naman, papunta na si Mysterio na isang divine visionary para tulungan sa laban si Mr. Wahlberg. Ang relasyon daw ni Wahlberg kay Innocent Zero ay isa sila sa mga pinakamalakas na estudyante ng isang nagngangalang Adam. Isang teacher ng Easton at sinasabing kapantay ang kanyang power sa isang god. Walang sino man ang makakapantay sa dark magic ni Adam. Punta naman tayo kay Innocent Zero at Wahlberg. Tinanggal ang hoodie ni Innocent Zero at laking sorpresa ni Wahlberg sa kanyang nakita na ang kanyang dating kaibigan ay walang muka. Pero nagawa niyang mag-transform at nagkaroon siya ng muka. Laking gulat ni Wahlberg at hindi makapaniwala sa ginawa ni Innocent Zero. Naitanong niya kung inabandonan na ba daw niya ang kanyang pagiging tao. Walang limit daw ang kanyang pagiging gahaman. May dalawang gustong gawin daw siya ngayon. Una ay dalhin si Mash sa kanyang hideout at ang pangalawa ay sisiguraduhin niyang mapatay niya si Wahlberg. Ginamit ni Innocent Zero ang magic spell na tinatawag na Times the Living Dead. May lumitaw na isang malaking orasan sa likod niya at umiikot ito ng mabilis. Habang umiikot ang orasan, biglang may nagpakita. At ito pala isang pintuan at may lumabas na isang kabaong na nakagapos sa kadena. Laking gulat ni Wahlberg at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang ginamit na spell ni Innocent Zero ay isang forbidden spell. Balik naman tayo sa laban ni Mash at Cellwar. Umatake na si Cellwar gamit ang kanyang Carbon Rain pero laking sorpresa niya sa ginawa ni Mash. Tumatakbo si Mash sa ibabaw ng kanyang magic. Kahit anong dami pa ng Carbon Rain ang kanyang tinitira kay Mash, walang silbi pa din ito. Tumatakbo lang si Mash sa ibabaw nito. At doon na siya nagawang malapitan ni Mash at tinamaan ng isang napakalakas na suntok na kasing lakas ng suntok ni Saitama at bumagsak ito. At doon na naalala ni Mash kung sino siya. Sabi ni Mash na siya yung Black Thorny Guy. Hindi na daw pwedeng ulitin ang kaparehong atake niya noon kay Mash. Basang-basa na ni Mash ang kanyang mga pag-atake. Napatulala na lamang si Cellwar at napahawak sa kanyang pisngi. Abangan ninyo sa susunod na linggo ang pinakihintay nating laban ng mga pinakamagaling na mga magic users sa buong mundo. Ang laban ni na Innocent Zero at Mr. Wahlberg. Sa mga oras ng huling round ng Divine Visionary Candidate Exam, biglang nagpakita at sinakop ni Innocent Zero ang arena. Sina Headmaster Wahlberg at Innocent Zero ay nasa himpapawid at hinarap ang isa't isa. Sa ibaba naman, nakikipaglaban si Mash at sinuntok niya ng kasing lakas ng suntok ni Saitama ang core member ng Innocent Zero na si Cellwar at bumulagta ito. Naalala na ni Mash ang kanyang kalaban na si Cellwar dahil sa magic na nagamit niya noon kay Mash. Hindi naaalala ni Mash ang mukha ng kanyang kalaban noon, pero hindi siya nakakalimot sa magic na ginamit nito. Sabi pa ni Mash, hindi na daw uubra ang parehong magic na kanyang ginagamit laban kay Mash noon. Nakita na ni Mash ang kanyang abilidad noon at hindi na ito uubra sa kanya kahit minsan lang niya ito nakita. Sa kabilang banda naman, si Adam Jobs ay isang legendary magic user na nagtataglay ng napakatinding magical ability na kung saan siya ang naghari sa pinakamataas. Gumagawa siya ng sarili niyang sistematikong teorya ng magic, pati na rin ang educational system. At saka siya din ang naglikha sa Bureau of Magic bilang isang administrative organization. Ang lawak ng kanyang impluensya ay ramdam ng buong magical society, subalit karamihan ng kanyang pagsisikap sa kanyang mga huling taon ay napunta sa tulong ng sangkatauhan para sa mga taong hindi nakakagamit ng magic. Anya pa ni Adam, ang mga malalakas ay dapat protektahan ang mga mahihina. Yan ang tinatawag na noblesse oblige. Ang mga malalakas ay umiiral para sa mga mahihina. Ipinagkatiwala niya ang kanyang mithiin sa kanyang 3 estudyante. Kasama na doon si Headmaster Wahlberg. Sa kasalukuyang pangyayari, binuksan na ni Innocent Zero ang kabaong na nakagapos sa kadena at laking sorpresa ni Wahlberg na ang laman ng kabaong ay mismong master nila na si Adam Jobs. Hindi lubos makapaniwala si Wahlberg sa kanyang mga nakikita. Sabi pa ni Innocent Zero, nakamtan na daw niya ang magic to restore life na galing sa mga pira-pirasong mga laman ng isang tao. Bagaman, ibinabalik lamang nito ang oras na lumipas sa katawan. Hindi daw niya kayang ibalik ang pag-iisip ng isang tao. May lumabas na isang kalaban sa likod ng kanyang master. Siya ang kumukontrol sa katawan ni Adam at ang pangalan niya ay Necrosmans at ang kanyang specialty ay marionettes. Sinabi pa ng kalaban ay sisiguraduhin daw niyang masatisfy si Wahlberg sa kanilang laban.
Ang tugon naman ni Wahlberg kung hanggang saan daw balak ng mga kalaban na ubusin ang kanyang pasensya. Kahit pa daw isang puppet si Adam, minsan din daw itinuring ni Wahlberg na isang master ang kanyang teacher. Umatake ng puppet gamit ang napakalakas na magical power. At ang sabi ni Innocent Zero na nirestore niya ang katawan ng kanilang master sa panahon ng kanyang kalakasan niya. Ang kanyang magical power daw ay ang pinakamalakas sa buong kasaysayan, sabi pa ni Innocent Zero. Biglang naalala ni Wahlberg nung kabataan pa niya ang sinabi ng kanyang master. Responsibilidad daw ng mga nasa matataas na posisyon ang paggabay ng mga mahina. Sabi pa ng kanyang master Adam. At doon walang kahirap-hirap na narepel ni Wahlberg ang unang pag-atake ng kalaban. Di makapaniwala ang kalaban na ganun na lang kadali ang ginawa ni Wahlberg. Hindi may pagkakaila ni Wahlberg na ang kanyang master ay napakalakas sa buong kasaysayan, pero hindi na importante ang nakaraan. Ang importante ay ang kasalukuyan, sabi pa ni Wahlberg. Binantaan ng kalaban kung guguluhin daw niya ang kasalukuyang panahon, hindi magpapakita ng awa si Wahlberg, kahit pa ito ang kanyang master. Dahil ang kanyang kasalukuyang anyo ang pinakamalakas. Sabi pa ng kalaban na si Wahlberg daw ang namumuno sa kaharian bilang isang divine visionary at saka ang nagpapatuloy bilang isang pinakamalakas na magic user sa mundo ng magic sa panahong ito. Ang kanyang abilidad daw ay siguradong ang pinakamalakas sa mundo ng magic. Umatake na ulit ang kalaban at tumira ng napakalakas na magic na tinatawag na Dark Impact. Sa lakas at bilis nito, muntikan ng matamaan si Wahlberg at nabutas sa malaking bundok sa likuran niya. Ang dark magic daw ni Adam Jobs ay kayang ibalik ang lahat sa kawalan at nababalot ang lahat ng purong kadiliman. Umatake na naman ng puppet gamit ang dark snake magic. At nakumpirma ni Wahlberg na tuning ang galing ang magical power ng puppet sa kalakasan pa ng kanyang master. Ang paniniwala ng kalaban gamit ang dark magic ng master ni Wahlberg ay hindi ito kayang i-repel gamit ang ibang magic. Sabi pa ng kalaban na hindi nag-counter si Wahlberg sa dark snake magic ng kanyang master dahil alam daw niya na ang kanyang magic ay hindi uubra. Malaki ang tiwala ng kalaban sa kanyang sarili na kayang-kaya niyang talunin si Wahlberg gamit ang dark magic ni Adam Jobs. Umatake ulit ang kalaban gamit ang dark snake double sa pag-aakalang hindi uubra ang magic ni Wahlberg sa dark magic ni Adam. Pero laking pagkakamali niya at madali lamang na-repel ni Wahlberg ang magic na ito. Laking gulat ng Puppet Master sa pagpigil ni Wahlberg sa Dark Magic. Umatake ulit ang kalaban gamit ang Dark Impact Magic, pero nag-counter si Wahlberg gamit ang kanyang magic na kumukontrol ng space at tinamaan ng kalaban. Laking gulat ng kalaban na nahiwa ang kanyang kaliwang braso. Sabi naman ni Wahlberg na ang nawalang parte ng kanyang katawan ay pinadala niya sa ibang lokasyon. Hindi nga ito'y kamamatay. At dahil daw kinokontrol ni Wahlberg ang space, susubukang gamitan ng mas malakas pa na dark magic si Wahlberg para hindi nga ito kayang i-counter pa. Umatake na siya gamit ang Dark Impact Absol at sabi pa ng kalaban na imposibleng ma-overcome ni Wahlberg ang dark magic. Laking kumpiyansa ng kalaban na kahit pa si Wahlberg ay walang sapat na panahon na kontrolin ng space para pigilan ang madaming dark magic na kanyang itinira. Pero nagkakamali ang kalaban. Walang kahirap-hirap na na-deflect ni Wahlberg ang kanyang pinakamalakas na pag-atake gamit ang purong dark magic ni Adam. Hindi makapaniwala ang kalaban na walang kahirap-hirap na hiniwa ni Wahlberg ang napakalawak na dark magic na kanyang itinira. Hindi pa din nagpapaawat ang kalaban at ginamit niya ang napakalaking dark magic na hugis bola na tinatawag na Dark Tremendos. Itinira niya ang napakalaking dark magic ball kay Wahlberg. At sabi pa ng kalaban na imposible makapag-counter pa siya sa lakas ng dark magic na kanyang itinira. Pero tinawanan lamang siya ni Wahlberg at sinabihan ng kalaban na mali ang kanyang paniniwala. Naglabas ng napakatinding magical power si Wahlberg at nagcast ng napakalakas na magic spell na tinatawag niyang Space Sacrifice. Walang nagawa ang dark magic ng kalaban at nilamon ang Puppet Master sa kawalan. Matapos matalo ni Wahlberg ang Puppet Master, nasabi ni Innocent Zero na hindi talaga marunong sumuko si Wahlberg. Sabi pa ni Wahlberg, si Innocent Zero daw ang susunod. Balik naman tayo sa ibaba ng arena. Walang tigil pa din ang kanilang pakikipaglaban sa mga Kronos na isinoman ni Innocent Zero. Kahit anong gawin nilang pag-atake, walang humpay naman ang paglabas ng mga Kronos galing sa lupa. Gusto sanang tulungan ni Caldo si Mash sa kanyang pakikipaglaban kay Cell War, pero hindi nga pwedeng iwanan ng arena. Manganganib ang mga estudyante. Puntahan naman natin ang laban ni Mash at Cell War. Naitanong ni Mash kay Cell War kung bakit siya ang tinatarget ng Innocent Zero. Ang sagot naman ni Cell War ay isa si Mash sa 6 na magkakapatid na anak ni Innocent Zero, ang gagamitin para sa Forbidden Magic for Body Construction. Gagamitin nila ang Dark Magic para makagawa ng isang immortal na puso
galing sa mga anak ni Innocent Zero. Inihanda pala ni Innocent Zero ang 6 niyang mga anak as vessels para maalagaan ang immortal na puso. Sa madaling salita, si Mash ay isa sa mga creation ni Innocent Zero. Isa si Mash na kailangan ni Innocent Zero para magiging perpekto ang kanyang katawan. Naitanong ni Mash kung isa ba si Cellwar sa mga kapatid niya. Sabi ni Cellwar ay isa lamang siyang clone gamit ang mismong dugo ni Innocent Zero sa isang patay na katawan. Ginawa lang pala si Cellwar para gamitin siya sa mga plano ni Innocent Zero. Nanggagalaiti si Cellwar kay Mash dahil isa sa mga anak ng kanilang ama ay walang silbi at mahina daw. Habang nagsasalita si Cellwar, biglang sinuntok siya ni Mash gamit ang malawan punch na suntok ni Saitama at bumulagta ito. Hinamon ni Mash si Cellwar. Wala daw makakapigil sa kanya. Hindi na nagpapigil si Cellwar at inilabas na niya ang third line niya para mailabas niya ang kanyang tunay na magical power. May isinamon siya na tinatawag na Hephaestus at naglabas ng napakatinding magical power. Inilabas niya ang tunay na anyo ng kanyang magic wand. Yan daw ang buong magical power ng kanyang wand. Binigay na lahat ni Cellwar ang kanyang buong magical power at umaapaw ito sa lakas. Sabi pa niya na puso lamang ang kailangan nila kay Mash. Pagpipirusay na lang daw niya ang ibang parte ng katawan ni Mash gamit ang kanyang mga sandata. Itinira na niya ang kanyang sandata na tinatawag niyang Diamond Cutter at pilit na iniiwasan ni Mash na hindi siya nito matamaan. Hindi daw titigil sa paghabol ang kanyang mga sandata kay Mash hanggat hindi siya nito nahihiwa. Natamaan si Mash sa kanyang pisngi pero very light lang naman. Ipinakita din ni Mash ang kanyang malambot na katawan sa pag-iwas niya sa mga flying disc. Sabi pa ni Mash ay huwag alalahanin ang mga sandata. Mag-focus lang daw siya kay Cellwar pero muntikan na siyang mahiwa sa kanyang sikmura. Kung tatakas daw si Mash, papatayin daw niya ang lahat ng mga tao na nasa loob ng arena. Inilabas niya ang isang malaking bola na may mga malalaking spikes na tinatawag niyang Black Diamond. Matutusok daw ang mga tao sa loob ng arena pag tumakas si Mash sa kanilang laban. Itinira na niya ang kanyang 2 diamond disc pero biglang tumakbo si Mash papalayo. Nagpapahabol siya sa kanyang mga sandata. Nalilito si Cellwar kung iiwan ba niya ang mga taong nasa arena at hahayaan na lang bang mamatay ito. Pero sa hindi niya inaasahan, biglang dumating si Mash sa kanyang likuran at hinawakan siya nito. Umikot pala si Mash sa buong academy para iligaw ang mga sandata niya. Hindi makapaniwala si Cellwar sa ginawa ni Mash para iligaw ang kanyang mga sandata. Naitanong niya sa kanyang sarili kung anong klaseng bilis ang ginamit niya sa kanyang pagtakbo. Binalutan ni Cellwar ng diamond ang kanyang buong katawan para hindi siya mahiwa ng kanyang sariling sandata. Dumating na ang kanyang mga sandata at tinamaan si Mash at natumba ito. Inaapak-apakan niya ang ulo ni Mash pero biglang naging cream puff ito. Isinubo ni Mash ang mga cream puff sa bunganga ni Cellwar at hindi ito makahinga. Ang tunay na nangyari pala ay nag-hallucinate na si Cellwar dahil sa kakulangan ng oxygen sa kanyang utak sa pagkakasakal ni Mash sa kanya. At dahil hindi na makahinga si Cellwar gamit ang biceps magic phyton choke ni Mash, nawala na din ang mga magical weapons na isinamon niya. At dito nagtapos ang buhay ni Cellwar laban kay Mash. Ito ang mga nakaraang pangyayari sa Eastern Academy. Binuhay muli ni Innocent Zero ang kanilang mentor na si Adam Jobs para gamitin ang kanyang dark magic sa pananakop nila. Kinokontrol ang katawan ni Adam sa isa sa mga kasama niya na si Necros. Gayunpaman, hindi pa din umubra ang pinakamalakas na dark magic laban kay Wahlberg. Sa ibaba naman, nagawang maiwasan ni Mash ang pag-ataking ginawa ng core member ng Innocent Zero na si Cellwar at sinakol ang kanyang leeg hanggang sa naubusan siya ng hangin at nawala ng malay. Sabi pa ni Mash, kung sisirain daw ni Cellwar ang kanilang school, sakalin daw siya ni Mash ng paulit-ulit kung kinakailangan gamit ang kanyang mga muscle. Sa kasalukuyang pangyayari, sina Ryo at Neri Sean ay nasa himpapawid at sa wakas nakarating na sila sa Eastern Magic Academy. Habang papalapit na sila sa Eastern Academy, si Neri ay biglang huminto at hindi makagalaw dahil sa time stop magic na ginamit ni Innocent Zero sa eskwelahan. Ang tingin ni Ryo na ang mga may mababang magical power ang siyang apektado sa magic time stop na inilagay ng kalaban. Iniwan na muna ni Ryo si Neri pansamantala at nagpatuloy siyang pumasok sa eskwelahan ng Eastern para tumulong. Nakita ni Ryo sina Caldo at Orter sa loob ng arena at tinalo ang lahat ng mga Kronos. Laking pag-aalala ni Ryo kung ano ang nangyari kay Mash at hinahanap niya ito. Higit pa dyan, nagawang matalo ni Mash ang isa sa mga core members ng Innocent Zero na si Cellwar.
Nabanggit nila na si Headmaster Wahlberg ay kasalukuyang nakikipaglaban kay Innocent Zero pero hindi alam ng mga Divine Visionaries kung saang lugar sila naglalaban. Pero andun si Mash ang nagboluntaryong hahanapin niya si Wahlberg at hindi na nag-aksaya ng panahon si Mash at umalis na para hanapin si Wahlberg. Nilapitan ni Orter si Selwar at plano niya na tatanungin ito patungkol sa kanilang pakay. Sabi ni Orter na ang mga lumalabag sa batas ng Magical Realm ay dapat patawan ng kamatayan. Inatake niya si Selwar gamit ang kanyang Sand Magic pero sa hindi inaasahan ng lahat, biglang nabalutan ng shield ang katawan ng kalaban at nawala ito gamit daw ang isang Transfer Magic. Pero sabi naman ni Mara Garrett, may ibang tumulong kay Selwar at nasa paligid lamang na nagmamasid sa kanila. Walang magawa ang mga Divine Visionaries kundi maiwan sa loob ng arena at bantayan ang mga estudyante. Si Mash naman ay tumatakbo sa loob ng kagubatan at patuloy ang kanyang paghahanap kay Wahlberg kung saan sila naglalaban ni Innocent Zero para tulungan ito. Punta naman tayo kay Innocent Zero at Wahlberg na nasa himpapawid at sisimulan na nila ang totoong laban. First time daw ulit makita ni Innocent Zero ang space sacrifice na ginamit ni Wahlberg sa loob ng maraming dekada. Sabi pa niya na hindi pa din nagpapakita ng kahinaan si Wahlberg. Umatake na si Innocent Zero gamit ang Time's Cold Magic at ginamitan naman ni Wahlberg ng Time Stoppage Magic na tinatawag na Spaces para ma-deflect ang pag-atake ng kalaban. Biglang nag-teleport si Wahlberg at napunta siya sa likuran ni Innocent Zero at sinubukan niyang gamitin ang Spaces Bout pero laking gulat niya na nakaiwas pa din ang kalaban at napunta sa kanyang likuran. Hindi nag-aksaya ng oras si Innocent Zero at ginamit niya ang tinatawag na Times Rewound spell niya kay Wahlberg at tinamaan ang kanyang kaliwang braso niya at naging kalansay na lamang ito. Hindi nagpapigil si Wahlberg at ginamit niya ang Spaces Bout Stampede Magic para hatiin ang buong space. Hindi tinigilan ang sunod-sunod na pag-atake niya kay Innocent Zero para hindi maabuso ni Innocent Zero ang paggamit ng time lag. Ipagpapatuloy daw niya ang paghiwa ng space. Laking gulat ni Wahlberg matapos ang ginawa niyang pag-atake. Nakatakas pa din si Innocent Zero at wala man lang nangyari sa kanya. Napagtanto ni Wahlberg na napahinto niya ang oras bago pa man nahiwa ni Wahlberg ang space. Ginamit niya ulit ang Times Rewound Magic sa parehong braso ni Wahlberg at ito'y tuluyang naputol. Sabi pa ni Innocent Zero na useless na daw ang lahat, malaki daw ang kanilang agwat sa kapangyarihan ngayon. Interesado lamang siya sa kanyang sarili. At may sarili siyang ambitions, willing daw siya na gumawa ng mga pagsasakripisyo pero si Wahlberg daw ay patuloy ang kanyang paglilibot para protektahan ang mga mahihina. Hindi na daw magawang unahin ang sarili ni Wahlberg kaya naging mahina siya. Biglang naaalala ni Wahlberg ang kanyang kabataan at mahina ang kanyang pangangatawan at sakitin. Hindi masyadong maganda ang kanyang mga grado at saka isa siyang duwag, na sabi niya. Wala daw siyang lugar sa eskwelahan at syempre walang mga kaibigan. Nakapagdesisyon na lamang siya na pumalagi na lang sa loob ng kanilang bahay at mag-aral na mag-isa. Ang kawalan ng kumpiyansa daw sa kanyang sarili ang naging dahilan ng kanyang pagkatakot. Takot siya na hindi tanggapin ng mga tao. Para sa kanya ay hindi niya kayang gawin ang pag-iwan ng mga mahihina pa kaysa sa kanya, hindi daw yun mangyayari. Ilalabas na ni Wahlberg ang pinakamalakas niyang kapangyarihan. Ilang triple liner ang may access sa third spells, na itinuturing na epitome ng magic para sa ultra-high level na magic ay sinasabing kumakatawan sa kapangyarihan ng mga Diyos. Ginamit na ni Wahlberg ang third spell niya at sinumon niya ang tinatawag na Uranus Inclination. Nasabi pa ni Innocent Zero na ang ikatlong spell ay nagpapakawala ng kapangyarihan ng mga Diyos na naninirahan sa wand. Napabilib siya sa ipinakitang kapangyarihan ni Wahlberg kahit na matanda na ito. Sinubukang gamitin ni Innocent Zero ang Time's Cold Magic niya pero biglang kinain lamang ito ng Space Magic ni Wahlberg. Sabi ni Wahlberg na wala nang silbi ang kahit na anong magic ang gagamitin niya sa loob ng kanyang magical space, lahat ng magic ay malilipat. Nag-cast ng spell si Wahlberg na tinatawag na Uranus World Delete. Gamit ang Uranus World Delete, puputulan na daw ni Wahlberg ang relasyon niya kay Innocent Zero sa loob ng mahabang panahon. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nagawang pahintuin ni Innocent Zero ang Uranus at si Wahlberg gamit ang Times Unmoved spell niya. Pinahinto daw niya ang lahat ng oras sa loob ng space na ginawa ni Wahlberg. Kahit anong klaseng attack pa daw ang gagawin sa kanya, hindi ito makakaapekto sa kanya na kumukontrol ng oras. Bilang isang dating kaibigan daw,
ihahatid na niya daw si Wahlberg sa kanyang libingan. Ginamit niya ang Times Arrow Rain at tinamaan si Wahlberg ng malala sa katawan. Hindi na daw makakasurvive si Wahlberg sa mga sugat na natanggap niya sa pag-ataking yon. Pero laking gulat ni Innocent Zero na patuloy pa din na gumagalaw ang Uranus. Inaakala niyang hihinto ang Uranus matapos niyang matamaan ng malubha ang caster nito, pero sa maling akala niya ay hindi pala. Kahit pa daw mamatay ang caster ng spell, kusang magpapatuloy sa pag-cast ng spell ang Uranus. Gagawin lahat ni Wahlberg para matalo si Innocent Zero kahit pakapalit ang kanyang buhay. Biglang lumiwanag sa kalangitan at nakita ito lahat ng mga Divine Visionaries sa ibaba. Matapos gamitin ni Wahlberg ang Uranus World Delete spell, laking gulat niya na buhay pa din si Innocent Zero. Nagtataka siya kung bakit hindi na-activate ang spell gamit ang Uranus. Umatake si Innocent Zero gamit ang Times Arrow Rain at pilit na sinasangga ni Wahlberg ang mga pag-atake niya pero nataman pa din siya nito at nahulog ang kanyang magic wand sa kagubatan. Mahuhulog na sana si Wahlberg kasama ang kanyang magic wand pero hinawakan siya nito sa ulo ni Innocent Zero. Tutusukan na sana ng arrow sa ulo si Wahlberg pero sa hindi inaasahang pangyayari, dumating si Mash at sinipa niya si Innocent Zero sa mukha at nagawa niyang mailigtas ang Headmaster Wahlberg sa kamatayan. Laking gulat ni Wahlberg na iniligtas siya ni Mash. Sinabi ni Mash kay Headmaster na may itinanong siya sa kanya nung kumuha siya ng entrance exam. Kung kakaharapin daw niya ang isang bagay na mas malakas pa sa kanya. Ano daw ang gagawin ni Mash? Tanong ni Wahlberg noon. Ang sagot naman ni Mash ay gagamitin niya ang kanyang mga kamao para talunin ang kalaban. Ito ang mga nakaraang nangyari sa paglalaban ni Wahlberg at Innocent Zero. Ginamit ni Wahlberg ang kanyang third line na kapantay ng isang god ang kanyang kapangyarihan. Sinumon niya ang Uranus Inclination at ginamit ang Uranus World Delete para tapusin ang buhay ni Innocent Zero. Nakatingin lamang si Innocent Zero habang ina-activate ng Uranus ang kanyang pag-atake at ito ay umabot sa labas ang malakas na magical power. Natapos ang pag-atake ni Wahlberg gamit ang Uranus World Delete pero walang nangyari kay Innocent Zero. Ginamit niya ang rewound time para ipawalang bisa ang kapangyarihan ng Uranus at nagtagumpay nga siya. Nailagay ang buhay ni Wahlberg sa isang desperadong krisis sa mga kamay ni Innocent Zero. At sa hindi inaakalang pangyayari, dumating si Mash at tinamaan si Innocent Zero sa mukha gamit ang tuhod niya. Naitanong ni Mash kung makakaharap siya na mas higit pa ang kapangyarihan nito kaysa sa kanya. Ano daw ang kanyang gagawin at ang kanyang sagot ay gagamitin niya ang kanyang kamao para tapusin ang buhay nito. Sa kasalukuyang pangyayari, nagtanong si Ryo kung bakit nawala ang spatial magic na nakikita nila sa itaas. Ang sabi naman ni Caldo na baka ginamit ang magic rewound time para ito ay mapawalang bisa. Umalis si Ryo para hanapin at tulungan si Wahlberg sa laban at ipinagkatiwala niya kay Caldo ang pagprotekta sa mga estudyante sa loob ng arena. Lubos na nag-aalala si Ryo kay Wahlberg sa sitwasyon na kanilang hinaharap sa kasalukuyan. Pero hindi alam ni Ryo na natagpuan na pala ni Mash si Wahlberg at nagawa pa nga niya itong mailigtas sa kasiguraduhang kapahamakan kay Innocent Zero. Balik naman tayo sa paghaharap ni Mash at Innocent Zero matapos niya itong masipa sa mukha. Labis na nag-aalala si Wahlberg kung bakit daw nagpakita si Mash kay Innocent Zero sa kanilang laban, siya mismo ang pakay ni Innocent Zero. Pilit na pinapaalis ni Wahlberg si Mash sa lugar pero ang sabi naman ni Mash ay pinalaki siya na maging magalang sa mga matatanda. Nasorpresa si Wahlberg sa mga sinabi ni Mash na siya ay ituturing na tulad ng sinumang matandang lalaki na may paggalang. Nagagalak si Innocent Zero sa pagpunta ni Mash sa laban ni Wahlberg para makaharap lamang siya at ngayon ay isasama na daw niya si Mash. Ayaw sumama ni Mash sa kanya at mapipilitan siya na gamitan si Mash ng puwersa para mapasama niya ito. Bago niya kakalabanin si Mash, binalutan ni Innocent Zero si Wahlberg ng isang dark magic at plano niyang aagawin ang spatial magic ni Wahlberg. Oops, bago natin ituloy ang recap, may ibabahagi ako sa inyong lahat. Natuklasan ko ang isang kahangahangang laro kung saan ay maaari kang kumita ng walang bayad sa paglalaro lamang habang nasa bahay kayo. Ang pangalan ng app na ito ay X-World at ito ay isang play-to-earn application. Ito ang laro to mine build tokens,
Magpapa-level up ka lang ng mga pets ng libre para mas mataas ang pag-mine mo ng mga tokens. At kung may nakuha kayong free gift codes, dito nyo naman i-redeem para makakuha kayo ng free build tokens. Ito rin ang mga benefits pag bumili ka ng X-Sprite, to increase build income, to increase world income, to increase your luck at more flexible. Dito nyo rin makikita ang inyong invitation code sa invite icon sa ibaba. Maliban sa pagmamine ng build tokens, madami ding ibang laro na kung saan kikita ka ng mas mataas pa na build tokens just like Sprint Run and Escape Master. Nailabas ni Mash si Wahlberg sa loob ng Dark Magic pero sabi ni Innocent Zero ay huli na daw, naaga na daw niya ang special magic power ni Wahlberg. At yun na nga, ginamit na niya ang special magic ni Wahlberg at hindi makapaniwala ni Wahlberg na nakuha nga niya ang kanyang special magic power. Ginamit ni Innocent Zero ang space sacrifice at itinira niya ito kay Wahlberg at Mash at hindi pa din makapaniwala si Wahlberg na naaga ang kanyang magic at malaki ang diferensya ng magical capacity nito. Sabi naman ni Innocent Zero, nakuha niya ang power para pamunuan ang mundo, pagmamayari na niya daw ang buong mundo. Si Mash na daw ang sunod niyang target matapos makuha niya ang special magic ni Wahlberg. Pero sinugod siya bigla ni Mash at di tinigilan ang mga pagsipa at pagsuntok niya kay Innocent Zero pero nakangiti lamang siya at hindi daw siya nasasaktan sa mga pag-atake niya. Dadalhin daw niya si Mash sa kanyang hideout pero biglang may kakaibang nangyayari sa katawan ni Innocent Zero at nasasaktan ito. Sabi naman ni Wahlberg na hindi kinaya ng katawan ni Innocent Zero ang magical power na dumadaloy sa kanyang katawan. Iyan daw ang kabayaran ng pagiging sakim ng paghahanap ng kapangyarihan. Naalala naman ni Wahlberg ang mga sinabi ni Innocent Zero na gusto niya na maging perpekto ang kanyang katawang tao, hindi namamatay, maganda at makapangyarihan. Gusto daw niya na makamtan ng isang perpektong katawan na kayang humawak ng lahat ng klaseng kapangyarihan at kaya gusto niya na makuha si Mash Burndead. Sabi naman ni Innocent Zero na ang layunin lamang ni Mash sa buhay ay itaas ang estado ng kanyang pagkatao. Ang sagot naman ni Wahlberg ay may karapatang pumili si Mash sa kung anong klaseng buhay ang kanyang tatahakin. Sabi naman ni Innocent Zero na ang mga katulad ni Mash na hindi makagamit ng magic ay walang karapatang mabuhay sa mundo. Umatake si Innocent Zero gamit ang special magic ni Wahlberg at muntikan na siyang matamaan, mabuti na lang iniligtas ulit siya ni Mash. Sa hindi inaasahang pangyayari, umatras muna si Innocent Zero at kailangan niya ng panahon para sanayin ang kanyang katawan sa tamang paggamit. Bago pa siya tuluyang makaalis, pinagsama niya ang kanyang mga Kronos at ginawa niya itong higanti para tapusin ang buhay ng mga estudyante sa loob ng arena. Hinamon niya si Mash kung kaya niya bang pigilan ang higanteng halimaw na kanyang sinumon at tuluyan na siyang umalis. Si Wahlberg ay naubusan na ng magical power at hindi na niya kayang gumamit ng magic power para makalutang at bumagsak ito sa ere. Mabuti na lang at nakaabot pa si Ryo at nasalo niya ito. Tumakbo na si Mash papunta sa higanteng halimaw para pigilan ito. Tinanggal na din ang time stoppage magic na ginamit ni Innocent Zero at ang mga estudyante ay malaya nang nakagalaw muli. Nag-aalala sina Lance at mga Divine Visionaries na magpapanik ang mga estudyante dahil sa mga pangyayari. Napansin na ng mga estudyante sa loob ng arena ang higanteng halimaw na nasa labas. Sinuntok ng halimaw ang isang malaking bahagi ng pader ng arena at ang mga durog na mga semento ay papunta sa mga estudyante. Mabuti na lang at ginamit ang Grav Aioli Magic ni Lance para pigilan ang mga malalaking semento at hindi ito tumama sa mga estudyante. Pinulbos naman ang mga malalaking semento ni Mac Aaron gamit ang kanyang Sounds FA. Nagsitakbuhan na ang mga estudyante papalabas ng arena at si Dot naman ay ginamit niya ang kanyang Explom pero hindi ito umubra. Gumagamit kasi ng Magic Nullifying Barrier ang halimaw. Si Orter naman ay hinahanap ang caster ng Magic Nullification na ginagamit ng kalaban para pigilan ang kanilang mga magic. Ang mga estudyante naman ay hindi makalabas sa pintuan ng arena dahil may barrier ito. Papalapit na ang malaking halimaw sa arena pero hindi pa din makalabas ang lahat ng mga estudyante. Nakalapit na ang halimaw sa arena at ang mga tao na nasa loob ay nawalan na ng pag-asa, mamamatay na daw sila. Susuntukin na sana ng halimaw ang mga tao na nasa loob ng arena pero biglang tumigil ito at nagtataka ang mga tao kung ano ang nangyayari. Bigla na lang napatigil at napa-atras ang halimaw at nagtataka ang mga tao sa loob ng arena. Si Mash pala ang pumipigil sa halimaw,
hinihila niya ang malaking kadena nito. Nakikipaghilahan si Mash sa malaking kadena ng halimaw. Nakita ng lahat ng mga estudyante na si Mash pala ang pumipigil sa halimaw at hindi sila makapaniwala sa mga pangyayari. Ang sabi ng ibang mga estudyante na walang puwang ang isang taong hindi nakakagamit ng magic sa mundong ito. Patuloy ang paghihilahan ni Mash sa halimaw at nagdurugo na ang kanyang mga kamay sa pagpigil niya sa malaking kadena. Napagtanto ng mga estudyante na hindi na mahalaga kung hindi siya nakakagamit ng magic, ang importante ay nakikipaglaban siya sa halimaw para mailigtas ang kanilang mga buhay at ang kanilang eskwelahan. Sabi pa nila na ibinibigay ni Mash ang lahat ng makakaya niya para lamang iligtas silang lahat sa kapahamakan. At hindi nagtagal, sinusuportahan na si Mash ng mga estudyante sa kanyang pakikipaglaban niya sa halimaw. At yun na nga, ibinalibag ni Mash ang higanteng halimaw at tumilapon ito sa malayo. Naghiyawan sa saya ang lahat ng mga tao sa arena dahil nagawang matalo ni Mash ang higanteng halimaw. Ito ang mga nangyari sa nakaraang episode. Nagawang madepensahan ni Mash sina Wahlberg sa paniguradong kapahamakan sa mga kamay mismo ni Innocent Zero. Nagawa din niyang mailigtas ang lahat ng mga estudyante na hindi makalabas sa loob ng arena laban sa isang malaking halimaw na sinumo ni Innocent Zero. Sa kasalukuyang pangyayari, nahanap at nahuli na din ni Orter ang nagtatagong kakampi ng Innocent Zero na pumipigil sa kanila para gamitin ang kanilang mga magic. Napag-alaman din ni Orter na kumakampi na daw si Caldo kay Mash dahil sa mga ipinakita ni Mash na lakas para kalabanin ang Innocent Zero. Hindi niya daw matatanggap ni Orter si Mash. Natawa si Caldo at sabi niya hindi din daw niya buong natatanggap si Mash at sabi niya na ang lakas ni Mash ay makatotohanan. Darating din daw ang panahon na matatanggap din daw ni Orter si Mash. Ilang araw na ang nakalipas matapos ang pananakop ng Innocent Zero, kumalat ang balitang ito sa buong mundo. Ang ipinalabas sa balita na ang mga Divine Visionaries ang nagligtas at nagdepensa laban sa mga mananakop pero karamihan ay may duda sa balitang naipakalat. Matapos ang insidenteng yun, nagbakasyon na muna ang grupo ni Mash at naligo sa beach kasama nila si Headmaster Wahlberg. Hindi daw magkakaroon ng peace si Mash kung hindi niya matatalo ang Innocent Zero. Si Innocent Zero daw ang pinakamalakas na magic user sa Magic Realm history. At hindi lang yan, may mga 5 magkakapatid din na nagtitipon at lahat sila ay mga top-tier magic users sa buong mundo. Kapantay daw ang kanilang mga magic kay Wahlberg or mas malakas pa daw. Sa kalagayan natin ngayon, siguradong matatapos ang mundo. Hindi inakala ni Wahlberg na ganito na pala kalakas ang Innocent Zero. Nasabi pa niya na ang chance nila para manalo ay muntik nang maging 0. Pero naniniwala pa din si Wahlberg na kayang malagpasan ni Mash ang walang kasiguraduhan. Sa pamamagitan daw ng physical training, nakuha ni Mash ang mabilisang kapangyarihan, katibayan, katatagan ng kaisipan at ang kakaibang lakas niya. Ang kakaibang lakas daw ni Mash ang siguradong susi para matalo ang mga malalakas na magic users sa buong mundo. Nananalig si Wahlberg kay Mash na kaya niyang gawing makakatotohanan ng mundo na gusto ni Wahlberg na hindi niya kayang magawa. Sabi naman ni Mash na sisiguraduhin niya na makakagraduate siya sa Easton School kasama ang kanyang mga kaibigan. Napahanga niya ang kanyang mga kasama sa mga sinasabi ni Mash. Napalapit na ang end of semester exam at ayaw talaga ni Mash ang mag-aral. Naguguluhan na si Mash kung papaano siya makakapasa sa kanilang huling exam. Pinipilit ni Mash na mag-aral pero hindi nagtagal, hindi na niya kinaya ng kanyang utak ang mga libro at biglang tumakbo at tumalon sa bintana. Hinanap ni Finn si Mash at natagpuan niya ito na nakalubog ang buong katawan niya sa ilalim ng lupa. Gusto na lang daw magtago ni Mash sa ilalim ng lupa. Ang pag-aaral daw ay isang bagay na hindi niya kayang magawa or malagpasan, sabi pa ni Mash. Pero, hindi sumuko si Finn para bigyan ng lakas ng loob si Mash para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at ipasa ang kanilang exam para makagraduate silang lahat ng sabay-sabay. Bumalik na si Mash sa kanyang mga kaibigan at pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral para sa darating na semester exam. Dumating na ang araw ng kanilang exam at pinagpapawisan at napaluha si Mash sa hirap ng mga tanong. Natapos na ang kanilang pagsagot at tinawag ang kanyang pangalan ng guro. Masayang ibinalita ng kanilang guro na nakapasa si Mash sa exam. Sa kabilang banda naman, biglang may dumating sa Easton Academy na mga taong nagwewelga at hinahanap nila si Mash.
Nalaman nila na may isang estudyante na hindi kayang gumamit ng magic ang nag-aaral sa Easton. Hindi nila matanggap-tanggap na isang taong walang kakayahang gumamit ng magic ay nag-aaral sa isang prestihiyosong eskwelahan ng mga magic users. Pero lumabas si Lemon at hinarap ang mga taong nagwelga sa labas. Dinipensahan niya si Mash at sinabi niya na hindi nagdedepende ang lahat sa paggamit ng magic. Hindi daw doon nasusukat ang kahalagahan ng isang tao kung marunong ba siyang gumamit ng magic or hindi. May isang tao pala ang nagpasimuno sa welga at ang kanyang pakay ay hulihin si Mash at maging sikat sa lahat. Nakakahiya daw, ang mga taong walang magic ay walang karapatang mabuhay. Biglang binato ng mga bato si Lemon pero andun si Mash at sinalo niya lahat ng mga bato para hindi matamaan si Lemon. Nag-cast ng prison wall magic spell ang isang traidor na nasa welga para hulihin niya si Mash. Nagawa niyang maikulong si Mash sa isang makapal na bakal na pader pero madali lamang nasira ni Mash ang bakal at itinapon niya ito pabalik sa nag-cast ng spell at nakulong siya sa kanyang sariling spell. Sabi pa ni Mash sa mga tao na magiging isa siyang magaling sa lahat ng mga magic users sa Easton. Hindi daw basehan kung marunong bang gumamit ng magic o hindi. Biglang dumating si Wahlberg at sinabi sa mga nagwewelga na ang kapalaran ni Mash ay magdedepende sa resulta pagkatapos ng Divine Visionary exam at yun daw ang napagdesisyonan ng Bureau of Magic. Hinihingi ni Wahlberg sa mga tao ang mahabang pasensya sa desisyon na ipapataw ng Bureau of Magic sa kapalaran ni Mash Burndead. Lumakas ang loob ni Mash at gagawin niya ang lahat para maging Divine Visionary. Sabi pa ni Wahlberg na kung hindi siya maging Divine Visionary, lahat ng mga tao na kumakampi sa kanya ay papatawan din ng kaukulang kaparusahan sa mundo ng magic. At ang huling banat ni Mash ay gagamitin niya ang kanyang mga kamao para kalabanin ang sinumang hahadlang sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang tagumpay na maging isang Divine Visionary. At dito nagtapos ang huling episode ni Mash sa Season 2. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking mga videos hanggang sa dulo.